Ayan, so magandang buhay mga kanina. Ito na naman po si Kuya Harvest para mag-update po dito po sa demo farm natin. Bali ito po yung una nating itinanim. Ito po ay 51 days na sa ngayon at mapapansin nyo na malinis na yung pilapil, ano? Ayan po, malinis na siya. So itong variety nito is RC18. Ayan. So dahil 51 days na siya at kung RC18 ang variety, expected date po natin na maglihi ito is for 55 days. So last po 2 days ago nag-dissect po ako at wala pa hong parang bulak o yung Primodia. So ito na po siya. At nung siguro mga 7 days ago, at nung nag-ikot po ulit ako dito, napansin ko po na madilaw. May mga lugar na madilaw. So hindi po dapat kasi napapadilaw o pinapabayaan dumilaw ang palay. Kaya po ang ginawa po natin, tayo po ay nagpaabuno ulit ng isang sakong nitrogen o yung urea. Para po maiwasan lang bang po natin yung pagdilaw. So ito na po yung palayan. Bakit po ba kailangan linisan ang palayan bago maglihi ang palay natin? So siyempre po, unang-una makakaiwas po tayo sa posible o makakabawas sa posibleng pag-atake ng daga. Sapagkat ang daga nga po gusto nila dun sa mga lugar na madamo. So kung madamo ang tubigan, ang pilapil mo, paborable sa kanila yon sa paggala nila sa tubigan. Ngayon, kung nilinis po natin na ganito, medyo maano sila. Sabi nga, maaalaw sila na malinis yung lugar. So, ibig sabihin, mayroong ibang tao o mayroong ibang kung sino man ang umiikot dito sa lugar na ito. So, medyo magdadalawang isip ang daga. Kaya yun po yung advantage kapag ang palayan natin ay ginagamasan. Ayan ho. So mapapansin nyo at this stage po, medyo sanap-sanap ang tubig, halos wala pa rin tubig. Pero kakapatubig lang din naman ito. So okay lang din naman po. Wag lamang yung sa panahon na naglilihi na, doon po ini-encourage natin na hindi na po talaga mag-aalis ng tubig hanggang 2 linggo o 1 linggo bago mag-ani. So ito po yung area na dati ay may tama ng tunggro. Pero mapapansin nyo ngayon na yun yung stick na ating palatandaan. At kita nyo naman na maganda na siya. So mag-green na. Wala nang problema. Ayan ho. So fully recovered na po siya. Ayan, so ito po, nasa gitna po ako ng palayan na. Dito sa kabilang sa gitnang side na talaga. So mapapansin nyo na kasalukuyan tinatabasan ng pilapil o ginagamasan. May mga area na hindi pa rin nagagamasan katulad nito, yung tagiliran. Ayan, so nakikita nyo rin dito na yung ating palayan halos bumitak na, ano? Bumitak na ang lupa. So siguro yung iba magtatanong sa inyo, hindi ba dapat may tubig yan? So sa ngayon po, kailangan na nga hong patubigan, pero hindi naman po yung ganitong sitwasyon sa palay, hindi naman po ito nakakaapekto sa kanilang paglaki. Sapagkat para lamang po sa kalaman natin, ang palay po, masasabi natin na kulang ang tubig kapag ang kanilang mga dahon ay pumipilipit na. Ano, ibig sabihin, kung pumipilipit, pinipigilan niyang lumabas yung tubig sa kanyang katawan. So ibig sabihin kulang na sa tubig. Pero dahil kita nyo naman na hindi man lamang pumilipit o maganda pa ang katatayuan ng mga dahon,
ibig sabihin may tubig pa ho yan sa ilalim ng lupa na naaabot ng kanyang ugat. Ano po, so hindi apektado ang paglaki ng palay. So ito po, pag po ito'y napatubigan natin, bigla ho itong garbo. So iniintay ko lamang po na matapos tabasan yung pilapil. Pagkatapos nilang tabasan ito, siguro hanggang bukas tapos na ito, patutubigan na po natin. Ayan. So pagkatapos pong matubigan, bigla po itong gaganda ang katawan, gaganda yung sirkulasyon ng katawan ng palay, yung daloy ng sustansya bibilis. Ito po ay matik maglilihi na po ito. Saka naman po natin lalagyan ng abono, top dress, yung huling pag-aabono. Urea at potash. Yan po. So yan, no. Green na green. So mapansin nyo, hindi natin kinakailangang padilawin ang palay, ano. Kung kinakailangan nilang lagyan ng abono, lagyan natin. Ayan. So kasi pagka yan palay dumilaw, ibig sabihin problema yan. So sayang pa nung kanilang iuuhay at isusuwi. So yun lamang po, at like, share and subscribe.